Ayan, so hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Clovis J. Villamor. For today's video, wala tayong ganap. It's our day off, 2 days of starting today and tomorrow. So, ang gagawin natin is, um, mag-house tour tayo. So, actually, matagal ko nang gustong gawin to, pero hindi ko magawa-gawa kasi nahihiya ako. Pero, I'm going to show to you right now, yung bahay na tinitirhan ko dito sa England, United Kingdom. First off, ito yung sa likod ko, ito yung bahay na tinitirhan ko. Ayan siya. So, ayan siya guys. If you could see sa labas, ang ganda ng mga bulaklak. Usually hindi siya kinakat kasi dagdag siya ng ganda sa bahay. It's not actually my personal choice but it's the owner's choice. So, hindi ko pwedeng galawin pati ito kasi may mga nakatirang mga ibon diyan kasi hindi pwedeng ikat. Tapos doon. Sa likod naman, yun dyan sa gilid, dyan yung labahan. Dito ako nagpa-park. Street parking lang kami dito. So, make sure talaga na pag nagpa-park kayo dito, kasi mayroon silang tinatawag na council dito. Meaning, sila yung parang LTO sa Pilipinas na pag once hindi insured yung sasakyan mo or hindi siya tax, either way, bibigyan kanila ng ticket or ika-clamp nila. So, ito yung kabuuan ng bahay. So yan, sa likod ko, dyan ako nagpa-park. Ito yung bahay, ito yung kabuuan ng bahay. It's actually a detached house. Detached kasi, ako lang nakatira dito. Kasi ang may-ari nakatira sa harap mismo, dito. So yan, nakakita niyo yung bahay na yan. Diyan sila nakatira, yung mismong may-ari. And then, yung likod niyan, farm nila, malaki talaga yung lupa nila. And ang likod ng bahay na to din is puro farm din siya. Papakita ko sa inyo mamaya na sila din ang may-ari. So going in, medyo lumang house na siya. Papasok dito, ito yung hagdanan ko. Ayan, pasensya na kasi hindi pa ako nakapag-hoover, pero mag-hoover ako mamaya. Pero nakapag-linis naman ako ng konti kahit paano. So, paakyat, this is actually a two-bedroom house with kitchen. So, ito dito, ang original plan talaga ng may-ari, ito yung first room, ang original plan talaga ng may-ari is i-shut down to at gawing living room ko. Pero, hindi na ginawa kasi sabi ko sa kanila, hindi naman kasi ako, mahilig sa mga bisita. Kasi parang, naging introvert ako dito, mga be. So ito yung first room. So ginagawa siya pag may bisita ako, dito na lang pinapatulog. Pero hindi nga ako, wala akong masyadong bisita kasi wala namang, nasa countryside area kami. Tsaka wala talaga akong ganong friends talaga dito. Tapos, dito naman banda, ito yung window ng first room. Kung makikita nyo, napakalaki ng window niya. Gusto ko dito sana magstay, kaso ang problema, ayoko yung masyadong maliwanag. And ito yung view niya. So, ito yung mga kapitbahay namin. Yan yung, dyan ako magsasampay, yung garden sa likod, pwede ka tumambay dyan o mag-shot-shot. Yung sa likod na yan, nakikita niyo, yan yung farm ng may-ari din. So, bukod dun sa harap, sa likod, may malaking farm din sila. Which is ito talaga hindi kadalasan ginagamit talaga. And now, pag lumabas tayo, ang harap nito is pinto na naman. Ito, yung parang storage room, kung saan mo nilalagay yung mga linen mo and whatsoever. Tapos dito naman sa harap, parang ginawa siyang bodega. So, bodega nung may-ari kasi hindi na nila ginagamit dito. Doon nakatira yung may-ari, yan yung sinasabi kong off-street parking sa baba. So, ginagawa na siyang bodega. And then, paglabas mo naman dito sa second room, kung tatawid ka, bababa ka ng 2 steps, aakit ka ng 2 steps. Ito yung room ko. Ito yung bathroom. Papakita ko sa inyo. Tadaan! So, ito yung bathroom ko. It's actually an old house siya. So, ito, wala silang shower. So, dito ako talaga naglalagi na naliligo. And then, ito yung bowl ko. Ito siya, heater to siya, if in case winter, lagayan ng mga ano ko, beauty products and all. Mahilig talaga ako sa bulaklak, if you could see. And then, ang tabi naman ng bathroom is my kitchen. So, pasensya na. Ayun yung hoover. Mag-hoover sana ako. Pero, mamaya na lang. So, ito yung kitchen ko. Ito yung mga alak. Itong mga alak na to, regalo lang din to sa akin. Pero, nung nasa Pilipinas ako, talagang mahilig akong, araw-araw akong minom. Mahilig
Pero nung andito na ako sa kahit nung nasa Saudi ako dati, hindi talaga ako umiinom 'pag nasa abroad ako. Sa Pilipinas 'pag umuuwi ako, dun pa lang ako umiinom. So, 'yan yung mga alak na 'yan. It was actually a gift to me a year ago, but up until now hindi pa siya nababawasan yung iba. Eto nababawasan ng konti. 'Pag umiinom ako na medyo stress ako or depressed, iniinuman ko siya pero hindi naman siya totally nauubos ko. Talagang wala akong ganang uminom dito. So, ito yung fridge ko. At dito ako kumakain. Yan yung washing machine ko. Doon ako nagluluto. Kasalukuyan nagluluto ako ng kanin kasi magtatanghalian na dito. It's 12 noon. Magto-12 na dito. So, dito naman yung lagay ng pantry ko. Ito mga gift din to. Jack Daniels, ito yung mga spices ko, sugar, tea. Tapos, ito naman yung kettle ko, pakuluan ng tubig. Yung bulaklak ko, itinan mo, malapit nang mamatay. Pero nilalagyan ko yan ng tubig. Tapos, yung view ng kitchen ko, ito siya. If you could see. So, yung first room, sinabi ko sa inyo kanina, yun yung view na may farm, which is ang may-ari ng bahay, ang may-ari ng farm na yan, up hanggang doon sa likod. Doon sa likod na yan. So, malaki talaga yung lupain nila. So, ito yung sink ko. So, maliit lang naman ang kitchen ko. And then, heater ulit, in case winter. And then, paglabas mo from kitchen, bathroom, first room, second room, ito yung room ko. So, this is where the magic happens. Charot. So, ito siya. Ito yung room ko. Pagpasok ng room ko, ito siya, may shoe organizer. Ito may konting table dito kasi diyan ko nilalagay yung bag ko na pang duty. Ito yung mirror ko. Ito naman, yung vanity table. Hindi naman siya vanity kasi wala siyang ilaw. So, dito ko nilalagay. These are my lotion, moisturizer, vitamins, which is really vital. Napaka-importante. And then, bulaklak. Kasi mahilig talaga ako sa bulaklak. Ito naman, yung mga medicines na iniinom ko. And then, ito yung altar ko. Dito ako nag-rosary, dito ako nagpa-pray. So, ito, kakabili ko lang kahapon. Nag-sale siya ito 1.28 pounds. Kung magkano, 1 pound is 74. Kwentahin nyo na lang. So, I have here my Santo Niño, Sacred Heart of Jesus. Ito, Senior San Vicente. I have the flowers here. Ito, totoo to ha. Ito, plastic na to. Ito, mga plastic na yan siya. Pero ayan, totoo yan. Magaganda talaga yung mga bulaklak nila dito. Dito ako umuupo every time na umiinom ako ng coffee bago ako matulog. This is my bed. May ano siya, may carpet siya. Tapos, ito yung flower ko dito. Ito, totoo to. So, mahilig ako sa mga flower. Ito naman yung organizer ko. Ito yung medyas ko. And then, dito, mga medicine as well. So, may electric fan ako. Since summer dito, kaya may electric fan ako. Dito naman, ito yung mga lagayan ko ng mga charger. Organized talaga ako. So, dito ako naman, pag once may mga trabaho na ginagawa ako, or like for example, may mga emails na need kong replyan, dito ako nag-aano. Ito yung dashboard ko. And ito yung etong ano na 'to, regalo 'to nung birthday ko, sa isa sa mga kasamahan ko. So this area, ito yung bintana ko naman. Maliit lang yung bintana ko would compare dun sa bedroom 1. Eto mas gusto ko 'to kasi gusto ko yung medyo madilim yung room ko. Nilalagyan ko siya ng blackout na ganito kasi ayoko nga yung masyadong maliwanag. Tapos, if you could open, if you could see it, ayan. So yan yung baba, yun yung kotse ko, yun yung off-street parking. Ayan, yun yung bahay na may-ari doon sa likod. So, dyan ako natutulog. It's a double bed, pero sanay talaga ako yung nai-squeeze ako, kaya doon ako lagi natutulog. May flag ako ng England. I do have my rosary as well. So, ayan lang. Ito lang yung room ko. Dito ako natutulog. Tapos dito naman, ano to siya, lagayan ng mga damit. So, ito, dito ko nilalagay yung mga organizers ko. Winter jackets, quilt, o yung parang kumot, mga maleta, labahan. Ito yung mga winter jackets ko na normally hindi ko naman talaga siya nagagamit kasi medyo mainit yung katawan ko. Pero pag winter talaga, super nagagamit ko siya. Pero hindi lahat halos nagagamit ko.
So yun lang naman. So yung bahay na tinitirhan ko, as I've said kanina, it's actually a two-bedroom na yung isa hindi ko naman ginagamit, and then one kitchen, one bathroom, which is actually a detached old house siya. Hindi naman siya super old, but detached house siya na hindi ginagamit ng may-ari. Um, kung bakit ito at dito ko napili sa countryside area. Countryside meaning yung sa ano na, yung alam mo yung probinsya-probinsya kasi dito mas less yung upa, hindi ganong kamahal, pero mahal pa rin siya. And at the same time, gusto ko yung tahimik. Ayoko talaga sa city area, sa city center or sa ano kasi alam yung naiingayan ako kaya mas prefer ko na dito magstay and malapit lang din yung bahay ng pasyente namin dito. And kung magkano, ang rent ng ano na 'to, ang rent ng whole ano na 'to, yung two bedroom including all bills na, ₱500 lang siya. So napakamura. Actually parang hindi na kasi ginagamit ng may-ari 'to kasi marami talaga silang bahay at ang lawak na lupain nila. So dalawa lang ang anak nila. So yung anak nila kasi nga ang culture nila dito is like not culture, pero ang nakasanayan talaga nila dito 'pag once if you're 18 years old, dapat yung mga anak nila umaalis na sa poder nila. So ang naiiwan yung nanay tsaka tatay na lang. So yun, kaya itong bahay na 'to hindi na talaga ginagamit kaya pinapaupahan na lang nila kasi ang lawak, ang laki ng farm nila. So may mga businesses sila, may-ari dito. So may farm shop sila, may shop sila kung saan yung parang 7-Eleven sa Pilipinas. And then may mga bukirin sila, nagtitinda sila ng mga gulay, farming and whatsoever. Ang dami nilang negosyo. So yun, I feel gusto ko 'tong bahay na 'to talaga kasi I feel so safe. It's really quiet, tsaka ako lang mag-isa. Um, Na-mention ko kanina, yung introvert. Before I'm really sociable, when I was in high school. Pero nung nag-start na ako na mag-abroad papuntang Saudi Arabia kasi ang naging routine doon bahay, trabaho, bahay, trabaho. Medyo stricto kasi ang Saudi Arabia kung alam niyo naman. Kaya parang doon ko na-develop yung pagiging introvert ko. So, when I got home, back in the Philippines, gano'n, parang tahimik na yung buhay ko. Though, nagiging sociable talaga ako kasi 'pag umuwi ako ng Pilipinas, nagbabakasyon ako ng Pilipinas, umiinom talaga ako. Pero may times talaga or more often, nasa bahay lang ako, nasa kwarto, nakakulong, so gano'n. So, nung pumunta na ako dito, gano'n din, mas lumala pa kasi nga, tawag niyan, siguro dahil sa environment nila and iba din dito yung sa ano, kung sa Saudi ka, yung mga tao palabati, lalo't alam nilang Pilipino ka, dito talaga walang pakialaman. Alam mo yung gano'n? So, pagkatapos mo magtrabaho, wala na, akyat na ako agad dito diretso, papahinga, manonood ng mga social media applications ko and whatsoever. And then, wala ka nang gagawin. So, gano'n lang paulit-ulit, bahay, trabaho, bahay, trabaho. If I do have my day off with me, I really love to walk or sometimes I do solo trekking or nagka-climbing ako, which is that's what actually I normally do back in the Philippines. Ngayon mas nagagawa ko siya dito. Ang nagiging problema ko lang talaga dito is yung weather nila. Kasi alam mo yung parang ang laking epekto ng weather nila kasi kahit ngayon, summer ngayon, 'di ba? So summer siya ngayon but ang degree it's like ang ano nila dito is like 14 degrees, malamig pa rin siya. Dagdag pa yung humidity ng air na humidity ng air. Ang pagiging humid dito na alam mo yung hangin nila malamig din. Um, Dito alam mo, hindi ko alam. Nung sa Pilipinas, kaya naman natin 40 plus. Pero nung dumating ako dito, nung katagalan, siguro 17, 18, 19, 20, pag umaakit na ganyan yung weather niya during summer, which is bihira lang din, talagang mainit na yun para sa amin dito. Pero most of the time, summer, umuulan or malamig. Kaya yun yung isa sa mga depressing ano talaga nila dito, downside ng England, United Kingdom, yung weather nila. And it's really bipolar kasi ang bilis magbago. Like umuulan ngayon, tas in a split of seconds, talagang, oh God, uulan na naman, tsaka ano. So, ganun kadali ang ano nila dito, ang weather nila dito. Well, anyway, yun lang naman, wala akong masyadong ganap. Magpapahinga ako ngayon, kakain ako ng lunch, and after matutulog ako. So, salamat ng marami sa panonood sa mga vlogs ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel, Clovis Review More, para updated kayo sa mga susunod na video. Bye guys! Yun lang!